Ito gagawin natin to Sunra. Sukat nito ay nasa 55 inches. Sabi nung nagdala nito, may pumutok daw nung sinaksak nila. So hindi na natin siya isasaksak, bubuksan na natin siya para makita natin kung anong pumutok sa loob, para hindi na lalaki yung problema ng ating unit. Ito, nabuksan na natin. Bali yan yung kanyang main board. Built-in na yung power supply natin. So may napansin kaagad ako rito, itong regulator na yan ay putok, pero yung tatlo dito ay parang buo pa. Yan. So ito hindi pa naman pumutok, parang ito lang yung pumutok, oh. So check natin kung anong piyesa ang nasira dyan, kung anong section yung nasira na parts, at kung pwede pa ba siyang i-repair or kailangan na natin siyang i-modify. So chinek natin siya, shorted na ito. Tapos okay naman yung diode, pero yung fuse natin ay open na. Tapos check din natin tong dalawang MOSFET na ito. Ito kasing MOSFET na to para yan sa supply ng ating backlight. Tapos itong isang MOSFET naman niya para naman yan sa ating standby power na 12 volts. So kung sira itong circuito dito, ito kadalasan sa mga ganitong design, yung PFC circuit niya, yung taga-tama ng supply. Halimbawa kung 110 yung input mo, itatama niya, gagawin niyang 300 plus. So kung 220 naman yung input mo, gagawin pa rin niyang 300 plus. So ito yung trabaho ng circuito na to, yung nasira na MOSFET. So pwede natin to tanggalin, tapos hindi na natin siya kakapitan. Kaya lang ang magiging problema nito, pwedeng hindi ito gumana para sa 110. Pwede gumana lang ito pag naka 220. So ito, pwedeng ganun din yan. Pag naka 110 hindi siya gagana, kailangan naka 220 lagi. So ganito ang function nito. So try pa rin natin kung pwede pa rin siya sa 110 or hindi na. Okay, so ayusin muna natin, tatanggalin muna natin yung mga nasira na pyesa. Tapos check natin mamaya. Okay, so ito na. Tinanggal natin yung diode dito, tapos dinamper natin. Tapos tinanggal natin yung MOSFET na yan. Tapos tinanggal din natin yung 6 pin dito dahil shorted na. Ang naiwan na lang itong 6 pin dito, MOSFET, 6 pin dito, MOSFET. Itong section na to para yan sa kanyang backlight. Tapos itong section na to para naman yan sa standby power natin. So ang nasira lang sa portion na ito or sa section na ito, yung PFC circuit natin nasira. So try natin sa 110 nito kung gagana. Tapos kung kaya pa niyang paganahin ito kahit naka 110. May mga ganito kasi na pag naka 110 hindi nabubukas yung ilaw. So kung pwede naman siya sa 110 tapos ito hindi, pwede naman natin i-convert yung supply ng ilaw nito. So wag na natin buhayin yung PFC nito, pwede naman yon. So ito, sukat tayo, naka 110 lang tayo ngayon. Check natin yung supply, ano, 158. So check natin yung 12 volts natin kung mayroon. Okay, so mayroon siyang 12. Ibig sabihin gumagana siya sa 110 saka sa 220, pwede ito. Ito na lang ang problema natin. So try natin i-actual. Hindi kasi natin masukat yung supply nito pag hindi nag-power on yung unit, kasi may trigger ang switch to. Pag naka-on yung unit, saka lang magkakaroon ng supply ito. Pero pag wala naman siyang ilaw, hindi rin magkakaroon ng supply na masusukat ka rito. Wala kang masukat rito pag walang backlight yan. Kailangan lagyan mo siya ng load para mag-function yung feedback nito papunta dito sa operation ng power supply niya. Try natin. Okay, so yan, may power na siya, no? May standby power na siya. So hindi pa natin kinabit yung LPDS natin, ang nakakabit lang yung backlight. So try natin i-power on kung magpa-backlight siya sa 110. Yun, nag-on siya. Ayun, nag-backlight siya sa 110, no? Kita nyo ba? So pwede siya. Kahit wala yung PFC nito, pwedeng gumana yung unit natin, na? So check natin yung supply ng filter natin kung naka 110 tayo. Yun, no, 144. Yan,
144, gumana yung backlight natin. So pwede. Tapos sukatin natin yung supply ng ilaw natin kung ilan. 136. Okay. Tapos yung 12 volts natin, sukatin din natin dito. Yan, okay yung 12 natin. So naka 110 pa lang yan. So pwede siya kahit naka 110 to 20, pwede. Kahit wala na yung PFC. So may mga ganitong serkito talaga na kahit wala yung PFC, gumagana yung power supply natin. Okay, so ito, kagaya niyan, no? Kahit wala yung PFC natin, ay pwede. So ginawa lang naman natin dyan, ay kinuha lang natin lahat ng mga sira na pyesa. Tapos binaypass natin yung diode. Tinanggal natin yung diode. Yan yung diode sa kanyang PFC. Yan. Tapos tinanggal din natin yung MOSFET na putok. Tapos pinalitan natin yung fuse, 5 ampere na fuse. Okay, so kabit natin lahat. Tapos testing natin, tingnan natin kung buo pa yung display nito, kung hindi pa ba nabasag yung salamin nito. Okay, so ito, naka 220 tayo ngayon. Kaya napansin ko nag burn mode, no? Nag burn mode yung screen natin. Nako. Okay, so ito na. Naibalik na natin kanina yung nagpa-flashing yung display niya, nag-burn mode yung screen. So akala ko kanina hindi na natin magawa. Yun, no. Okay na siya. Okay, so balik na rin lang natin ulit to. Tapos tingnan natin yung ginawa natin doon sa power supply, kung paano natin napapagana ulit yung power supply nito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Okay, so ito na. Yan. Yan ang board natin. At ito yung ginawa natin dyan. Tinanggal natin yung sa PFC circuit niya. Yan. So okay na ito. So naging issue lang niya, kaya nag-burn mode yung unit natin. Ginawa ko para maibalik natin sa normal ulit. Pinaandar ko yung board na wala yung LVDS dito. Tapos nung umandar na siya, siguro natapos na niya mag-loading yung kanyang display, 1 to 3 minutes, pwede na. Kabit nyo yung LVDS. So check nyo mabuti, align nyo mabuti bago nyo isalpak. Kasi pwedeng magka-problema pag nagkamali kayo ng alignment tapos na isalpak nyo, pwedeng masira yung T-con or masira yung mainboard. Kaya ingat-ingat sa ganitong setup. Pero effective siya. Pag salpak ko ng socket sa ribbon natin ay lumabas kaagad yung display. Hindi na siya nag-burn mode. So parang may nagawa din ako ng ganito. Hindi ko lang maano kung TCL ba siya or Sharp, na naibalik ko rin siya sa normal nung nagkaroon ng ganitong problema. May isa pa, yung pag binuksan mo yung unit, lalabas lang yung square na blanco yung screen. Yan, square na yan. Apat na angle na yan, lalabas lang doon yung angle na yan pag binuksan mo yung unit. Wala ka nang makikita iba. So ganun din yung ginawa ko doon. Pinagana ko muna yung board, tapos saka ko ikabit yung socket ng LVDS. Doon tumino din yun. So may nagawa na rin tayo na ganong setup. So ngayon burn mode naman. So ganun lang din yung ginawa natin, bumalik din siya sa dati. So sana makatulong yung nagawa natin dito. So ito, gumana yung power supply natin kahit wala yung PFC. So binaypass lang natin yung diode. Ito diode kasi yan. Ngayon jumper na yan. So PFC natin hindi na gumagana. So yung power supply natin, ito para sa system at ito para sa backlight. So kahit 110 ito, gumagana siya. Kahit sa 220, gumagana din siya. Ito ganun din. Kaya kahit wala yung PFC natin, basta buo yung supply natin dito or yung parts natin dito sa supply sa backlight saka supply sa system, basta buo yon, pwedeng gumana siya sa 110. Okay, so yun lang ang naging problema ng unit natin.
So sasarado lang natin to, tapos magpa-final test tayo. Ito, final test lang natin tong ginawa natin. Power on. Okay, so yun ha. Okay, may dumaan. Yun, naglo-loading na siya. So akala ko talaga kanina hindi na magawa kasi nag-burn mode na yung ating unit. So nakuha pa naman pala. Natsambahan pa rin natin. Okay na. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,